Ngayong 2025 ang Mitsubishi ay naglabas ng pinakamagagandang klase ng sasakyan na sulit na magagamit ng mga practical buyer nito. Itong Japanese brand automaker na Mitsubishi ay isa sa mga tinatangkilik na car brand sa iba't ibang bansa sa Asia. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang pinakabagong mga modelo ng brand na siguradong magugustuhan ng marami. Yan ang iisa-isahin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumang click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Mitsubishi Xpander Cross 2025 model. Ang 2025 Mitsubishi Xpander Cross ay na-refresh sa makabagong style. Bukod pa dyan, nagkaroon din itong MPV ng mga panibagong features sa interior at nadagdagan din ang mga safety features. Itong bagong Cross ay kakalabas lamang sa Pilipinas kasabay ng Xpander. Parehong in-update at dinagdagan ng mga makabagong features. Ilan sa mga pagbabago ng Xpander Cross ay ang front-end design, alloy wheel mags, mga ilaw sa front and rear at ang pagkakaroon nito ngayon ng 360-degree camera view monitor. Isang makabagong camera system na safety features din ng isang sasakyan na kayang kumuha ng isang buong video sa lahat ng direksyon o paligid ng buong sasakyan. Kaya naman sa loob nito, habang ginagamit mo ang 360-degree camera view ay mamomonitor mo ang buong paligid nito. Kung may masasagi, mababangga o yung may mga blind spot kang hindi nakikita sa side mirror, maiiwasan mo sa pamamagitan nito. Salamat sa makabagong update ngayon ng brand na kung saan maging ang MPV cars nito ay nilagyan na ng ganitong features. Bukod pa dyan mga kaibigan, sa interior nitong Mitsubishi Xpander Cross ay bago rin ang mga kulay ng seat cover nito. Naka-leather cover pa rin ang mga upuan nito. May heat guard. Mas malaki na rin ang infotainment system ng Mitsubishi Xpander Cross na may sukat na ngayon na 10-inch. Na may kasama pa rin mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto na kung saan pitong tao ang mag-e-enjoy sa lakas at ganda ng presensya sa loob habang ginagamit ang mas maaliwalas at malakas na bagong air conditioning system nito na naka-dual zone climate control system na. At syempre may mga kasama itong USB Type-C and A na charging port system, 12-volt accessories power outlet, mga console pocket, cup and bottle holder para mas lalong maging convenient at komportable. Pagdating sa driver seat, itong Xpander Cross ay nilagyan na rin ng 8-inch LCD display instrument cluster kasama ang magandang multifunctional steering wheel para sa maayos na pagmamaneho at magandang readout ng driver. Nilagyan rin itong bagong Mitsubishi Xpander Cross ng mga bagong safety features gaya ng Active Yaw Control System o AYC. Meron na rin itong Emergency Stop Signal o ESS at mas pinagtibay ang body structure at reinforced body shell para talagang subok at maaasahan sa mga banggaan. Well, hindi lang din naman yun ang purpose ang mga body shell panel nito at ng structure. Ito ay nagbibigay rin ng mas flexible, balance at magandang stability lalo na kung bigla kang mapa-off-road. At syempre, speaking sa off-road, ang Mitsubishi Xpander Cross ay nakakuha rin ng mas mataas na ground clearance size na 225mm. Pero itong Cross ay gumagamit pa rin ng mapagkakatiwalaang makina nito na 1.5-liter natural aspirated engine na naka-MIVEC gasoline na kayang gumawa ng 103 horsepower at 141 Nm ng torque at umabot sa bilis na 170 km/h. May fuel tank capacity ito na 45 liters at kumukonsumo lang ng hanggang sa 16 to 22 km/l. Hindi lang sa mga bago nitong katangian sa external na disenyo at mga features, itong modelo ay mapapakinabangan mo rin pagdating sa katipiran, pang-araw-araw na gamit na siguradong ikaw ay makakasulit. Official na ngayon ibinibenta sa mga merkado at sa dealer branch ng Mitsubishi itong Mitsubishi Xpander Cross na nagkakahalaga sa estimated price mula 1,378,000 pesos hanggang 1,390,000 pesos. Yan ay estimated lang mga kaibigan. Kung gusto mong makasiguro sa presyo, pwede kang magtanong sa mga dealer branch nito. Mitsubishi Xpander. Kasabay nga ng paglabas ng Mitsubishi Xpander Cross ay itong Mitsubishi Xpander. Syempre kung may bago ang Xpander Cross, may bago rin naman itong Xpander. Bukod sa external na disenyo,
kasama ang internal features nito ay may mga naidagdag rin na mga bagong safety features para mapanatili ang kaligtasan ng buong pamilya habang naglo-long drive. Itong Mitsubishi Expander ang isa sa pinaka-praktikal na MPV cars dito sa Pilipinas dahil sa dinadala nitong mga katangian na talaga naman kahit na sino ay mapapawaw. Kaya naman sa bagong pag-update na naman ng modelong ito ay talaga namang naguluhan na naman ang maraming mga car buyer o yung mga bibili pa lamang ng sasakyan kung dapat nga bang palampasin ang sasakyan na ito na sa mas affordable na presyo ay makakabili ka na ng isang compact na MPV na hindi lamang modern, futuristic ay napaka-practical pa. Gaya ng Expander Cross, ito ay may bagong front-end design din. Kaunti nga lang pagbabago sa front grille nito na nagbigay ng kaunting seamless touch na may pagka-premium, malinis at makinis ang dating nito ngayon. Itong Expander ay nilagyan rin ng 360-degree camera para sa mas magandang bird's eye view monitoring system nito upang maiwasan ang masagi o makasagi sa ilang mga obstacle o sasakyan na nakakapalibot sa iyo. Dagdagan din ang mga internal features nito gaya ng airbags. 6 ang ikinabit nito na para sa lahat ng pasahero kung sakaling magkakaroon ng mga banggaan. Ang Expander ngayon ay mayroon ding mags design, mas manipis na mga daytime running lights at bagong shape na mga fog lamp. Magamit pa rin ito ng 17-inch alloy wheels na may bagong disenyo. Pinapagana pa rin itong Mitsubishi Expander ng 1.5-liter natural aspirated engine na naka-MIVEC gasoline at gumagawa ng maximum power output na 105 horsepower at 141 Nm ng torque at umaabot sa bilis na 165 to 170 km/h. Ang fuel tank nito ay nasa 45 liters at kumukonsumo ng hanggang sa 22 to 23 km per liter. Ikinabit ang makina nito sa alinmang 5-speed manual transmission at 4-speed automatic transmission. May 3 klaseng variant itong modelo na pagpipilian at ang pinakamurang variant nito ay nagkakahalaga lang ng mahigit 1 million pesos pero sagana na rin sa makabagong features. Pagdating naman sa interior features, ang Expander 2025 model ay mayroon na rin mas malaking infotainment system na 10-inch, mga bagong audio sound system kasama ang dual climate control system na nagbibigay ng mas komportable at convenient na pakiramdam sa mga pasahero nito. May Type A and C for charging system, mga bagong seat cover, dashboard panel at mga interior trim. Nilagyan na rin itong bagong Mitsubishi Expander 2025 ng Active Yaw control system na dati ay nasa Mitsubishi Expander Cross lamang. Ito ay isang advanced safety at stability features ng Mitsubishi brand na tumutulong para mas maging stable at kontrolado ang sasakyan, lalo na kung mga biglaan ang pagliko sa mabilis nitong takbo o kaya naman biglang maidaan sa mga malulubak na kondisyon. Ang Active Yaw control system ang mag-iingat sa iyo sa pagmamaneho upang hindi mawala sa balanse ang pagdadrive at stability. At syempre, gaya ng Mitsubishi Expander Cross, mas pinatatag na rin ang body structural rigidity nito kasama ang mga suspensions na gumagamit pa rin ng MacPherson strut, mga shock absorber, coil spring at stabilizer para mapanatili hindi lamang ang stability maging ang comfort ng mga pasahero na sumasakay dito. 7-seater pa rin ang body configuration nito na may ground clearance size na 225mm at nagkakahalaga ngayon sa bansa mula sa estimated price na 1,048,000 hanggang 1,159,000 pesos. Mitsubishi Montero Sport 2025 model. Ang Mitsubishi ay nagbigay diin sa pagpapabuti ng pagiging modern at ligtas ng kanilang lineup model at isa na rito ang Montero Sport 2025 ay nananatili pa rin best family SUV sa Pilipinas dahil sa bagong safety features, naka-upgrade na styling at efficiency improvements na hindi masyadong malakas kumonsumo ng fuel kahit na patuloy itong pinapagana ng kilalang 2.4-liter MIVEC turbo diesel engine. Ang modelong ito ay kilala sa pagiging reliable, matibay at matatag at walang inuurungan daanan. Ito man ay malulubak, mapuputik, mababato dahil sa ginawa ito gamit ang body-on-frame platform na hangos sa Triton pickup. Kaya hindi rin basta-bastang nasisira kahit sa matinding kondisyon ng kalsada. May ground clearance size itong Montero na humigit kumulang sa 218mm. Kaya hindi ka rin bastang magugulat kung may mga biglang lubak, mababatong daan, mapuputik o kaya naman sa matutubig na lugar. At bukod pa dyan, may angkin din kasing kakayahan sa pag-off-road ang Montero Sport. At kasama nga sa mga performance specs ng modelong ito ay ang pagkakaroon ng maximum uphill climb angle na 45 degree
na kung saan kaya nitong makatawid ng patapilok pataas sa matatarik na daanan nang hindi umaatras. At kaya rin suungin ng Montero Sport ang tubig na may taas na 700mm nang hindi napapasukan ang interior at naaapektuhan ang engine components. Dahil sa meron din itong water wading depth capacity na hanggang sa 700mm. Meron din itong approach angle na 30 degree kaya hindi bastang sasadsad ang bumpers sa mga pataas na daanan. Salamat sa solidong off-road capability nito na talaga namang nagbigay ng pag-asa sa marami na magkaroon ng isang pampamilyang sasakyan na hindi lamang para sa city kundi pati na rin sa mga mild terrain. At syempre, gumagamit pa rin ito ng matitibay na suspension sa chassis na nagbibigay palalo ng kaakit-akit na pagtangkilik sa Montero. Gumagamit ito sa front suspension ng double wishbone setup na may coil spring, shock at stabilizer bar suspensions. Habang ang rear suspension ay may 3-link coil spring suspension din kasama ang shock at stabilizer bar. Ang exterior design nitong Montero Sport ay isa ring malakas na bentahe sapagkat dala nito ang modernong anyo na may halos lakas at porma. Isang combination ng pagiging elegant at matatag na SUV. Mula sa aggressive front na may dynamic shield grille hanggang sa sporty na likuran na may LED taillights, horizontal reflectors at skid plate with built-in shark fin antenna na nagpapanatili sa mas magandang overall look design nitong modelo. Itong Mitsubishi Montero Sport Black Series mga kaibigan ay napupuno rin ng mga modernong gamit. Gaya ng pagkakaroon nito ng mga camera sa front and rear na magagamit mo sa mga pagpapark. Automatic din ang tailgate nito na nagbubukas at may rear space storage capacity ito mula 131 liters hanggang 1,575 liters at kaya nitong bumuhat ng bigat ng hanggang sa 780 kg. Itong nasa video natin ay ang pinakabagong update nito na kung pag-uusapan naman ang interior ay may mga bagong color combination rin ang cabin nito na pinagsama ang maroon, red at black finish na mga kulay nito kaya mas nagmukhang premium ang interior cabin ngayon dahil napakarami na nitong mga modernong kagamitan. Gaya ng pagkakaroon nito ng cruise control system, maraming mga connectivities at marami ding mga safety features. Nilagyan din ito ng 360 degree camera at naka-leather cover na rin ang seats. Ang lahat ng mga ilaw nito sa harapan karamihan ay naka-LED type na, maliban sa mga turn signal light indicator. Kaya mas reliable ang visibility lalo na sa madidilim na kondisyon. Hindi lang yan, itong Montero Sport kapag bumili ka nito mga kaibigan ay para ka na ring nakabili ng isang Fortuner o di naman kaya ng Ford Everest. Kasi kung titingnang mabuti ay halos pare-pareho lang naman ang laki, sukat at hugis at mga nilalaman. Medyo tiwala ka pa sa quality at reliability. Yun nga lang medyo magastos ang maintenance nitong automatic. Pero mas makakamura ka naman sa manual nito. Diesel ang makina nito at may katipiran kumonsumo. Di ka rin talo sa mga nauusong features kasi karamihan sa mga hinahanap mo ay narito na. Gaya na lamang ng malawak na interior cabin space na may 7 hanggang sa 8 upuan. May extra space na rear compartment at napaka-accessible. Nilagyan din ito ng koneksyon mula sa harap at likod, gaya ng mga USB port charging system. May kasamang accessories power socket at saksakan pa ng appliances. Kasama sa mga bagong update nitong Mitsubishi Montero Sport ay ang bagong disenyo ng mugs. May sukat na 265/60R18 na mga gulong na naka-tubeless at alloy wheels. Kargaan mo man na mabibigat o maidaan sa malulubak, ang pinagsamang kalidad at compact ng harapan at likurang suspensions ay magbibigay sa Montero Sport ng magandang biyahe at matibay na pakikipagsapalaran. Kaya isa rin ito sa madalas napipiling gamiting sasakyan sa mga terrain. Ang gilid ng bagong Montero Sport ay walang masyadong arte. Walang wheel arch garnish kundi ang mahabang side step board lamang na makikita mo dito. Pero huwag kayong mag-alala dahil nabibilhan naman yan sa aftermarket. Sa loob ng Montero Sport ay napupuno ng maraming gamit. 7 ang upuan na nakabalot sa leather na may kasamang mga bottle and cup holder. Adjustable at foldable pa ang mga seats nito, lalo na yung sa third row seats kung kinakailangan paluwagin para sa malalaking karga. Kulay itim ang mga sidings na hinaluan ng kaunting silver color garnish at kulay puti na headlining. Ang mga automatic switch gaya ng power window at ilang mga control
ay nakakalat din sa loob nito para mas komportabling magamit ng mga pasahero. Meron itong automatic climate control system, isang heater at center console at center armrest. Sa gitna ng bahagi ng dashboard panel, makikita naman ang 8-inch size display na infotainment system na naka-Apple CarPlay at Android Auto. Nilagyan din ito ng Bluetooth connectivity, mga USB na may kasamang auxiliary input. May voice control at touchscreen ang monitor. Meron itong 6 na speaker para sa magandang audio. Accessible sa mga switch function kaya ang driver kahit hindi ka matangkad ay kayang-kaya mo itong dalhin. Ang nagpapagana sa Montero Sport Black Series 2025 model ay ang 4N15 engine pa rin na may 2.4 liters at naka-diesel na may kasamang 4-cylinder 16-valve dual overhead cam at may Mitsubishi Valve Timing Electronic Control o MIVEC. Ang MIVEC technology ay nagpapataas ng output at torque at tumutulong din sa turbocharge system na nagre-resulta sa mataas na capacity, mabilis na takbo at mas tumitipid ang konsumo, na ipinapadala patungo sa front wheel drive train sa tulong ng 8-speed automatic transmission type nito. Kaya naman ang maximum output na nagagawa nito ay umaabot ng 179 horsepower at 430 Nm ng torque. Marahil napakababa nito kung ikukumpara sa nagagawang maximum output ng Toyota Fortuner. Pero wag ka, dahil itong Montero Sport ay sa huli talaga bumibirit. May top speed ito na umaabot ng 182 km/h at fuel consumption na 15 km per liter. Meron itong 68 liters na fuel tank capacity. At may ground clearance size ito na 235mm habang ang kabuuang haba nito ay umaabot ng 4,900mm. 5 ang pintuan na makikita mo dito kaya mas madali ang access ng pagpasok at paglabas. Ang mga brake nito ay pare-pareho ng naka-disc type na klase sa harap at likod. Gumagamit itong Montero Sport ng tilt and telescopic na steering column, power steering at rack and pinion sa manubela nito para gumanda at gumaang ang maneuver at hindi mabigat gamitin. At kung usapang safety and security features, itong Black Series 2025 model ay nilagyan din ng maraming pangkaligtasan na features gaya ng speed sensing door lock. Magsasara ng kusa ang pintuan sa oras na tumatakbo na ito ng 20 km/h na bilis. Hindi delikado sa bata lalo na kung nakalimutan mong ilak ang pintuan dahil kusa naman itong magsasara at maglalak. Nilagyan din ito ng rear cross traffic alert, isang collision warning na nag-i-inform o nagpaparamdam sa driver kapag magpapaatras ng sasakyan at kung may mga paparating sa likuran na mga sasakyan na hindi nakikita ng driver. Meron pa itong blind spot monitoring system na gumagamit din ng radar, sensor o minsan ay camera na makikita sa ilalim ng bumper para maiwasan ang pagkasagi o pagkabangga ng mga kasabayan na sasakyan sa kalsada. Nilagyan din ito ng front and side impact beams na tanging magbibigay ng magandang proteksyon sa loob sa oras ng pagkabangga na kung saan mapipigilan nito ang matinding pinsala sa loob nitong sasakyan na nagreresulta para hindi malubhang masaktan o mapuruhan ang lahat ng mga nakasakay dito. At tulad ng nabanggit natin kanina, sinamahan ito ngayon ng 360 camera, isang around view monitor na nauuso ngayon para ma-monitor ang buong paligid nitong sasakyan kung ikaw ay nasa loob sa pamamagitan ng mga kamera na nakapalibot dito. Meron din itong hill start assist, mga parking sensor sa front and rear at may kasama pang crash sensor, traction control at vehicle stability control system. Hindi lang yan, marami rin itong mga lagayan ng gamit o mga bulsa na makikita sa loob nito. Bukod pa dyan, may mga kasama itong mga basic tools for emergency. At pagdating sa gulong, ang braking system nito ng mga naka-disc type ay nilagyan din ng additional safety features gaya ng anti-lock braking system o ABS, kasama ang electronic brake force distribution o EBD at brake assist. Pagdating sa security features, ito ay mayroong power door lock at central locking para hindi mabuksan kaagad ang mga pintuan kahit nagamitan pa ng mga tools kapag nakalock na.
Meron din itong engine immobilizer system na kung saan hindi mo basta-bastang mapapagana ang makina nito kapag wala kang sariling susi o transmitter key. Iwas din ito sa mga old style na paraan para mapagana ang sasakyan kahit walang susi gaya ng mga electrical procedure. Ay hindi rin uubra dito. Ganyan ito ka-secure, kaya kahit maiwan mo ito sa labas ng iyong bahay ay hindi ka talaga mangangamba. Nilagyan pa rin kasi ito ng anti-theft device system at anti-theft alarm na gumagana lang sa oras na puwersahin ng pagbukas ng pintuan o pagpapaandar nito. Lahat ng mga bagay na ating nabanggit, yung iba ay hindi pa nga natin nasabi dito pero sa presyo nito ay siguradong swak at sulit na talaga. Itong Mitsubishi Montero Sport 2025 model. Sa totoo lang, wala naman masyadong pinagbago sa external na appearance nito kundi ang front grille design at bagong disenyo ng alloy wheels nito. Gaya ng ibang mga modelo, ito ay may built-in shark fin antenna, dalawang roof rail garnish sa itaas na abang para sa pagkakabitan ng roof rack tray. Ang bagong teardrop design tail lamp ng modelo ay mas naging bold at mas kitang-kita. Ang third row seats nito ay kayang magkarga ng hanggang sa 502 liters na capacity. Pero kung tutupiin mo ang second row at third row seats nito para lumawak ang rear compartment, ay kakayanin nito ng hanggang sa 1,500 liters na capacity. Well, isa yan sa pinakamaganda at komportable na ring gamit nitong modelo. Kasi kung ito man ay gagamitin mo sa mga camping, ay pwede kang maglatag ng malaking kama dito para makatulog kayo ng mahimbing. Ang bawat upuan nito ay may mga kasamang seatbelt para sa additional na safety ng mga pasahero nito. At nilagyan din ng driver and passenger airbags. Isang multifunctional steering wheel at may bagong disenyo na may kasamang 3 spokes at nakabalot ng leather. Nilagyan ito ng remote control para sa entertainment, phone calls at driving information. Kaya mas maimamanage ng husto ng magdadrive nito itong Montero Sport 2025 model. Sa kasalukuyan ay may estimated price ito na 1,700,000 pesos o higit pa. Mitsubishi Destinator 2025 model. Ngayong buwan ay inilabas ng Mitsubishi brand ang bagong update ng kanilang practical na 7-seater MPV na Mitsubishi Expander dito sa Pilipinas. Pero bukod pa rito ay may paparating pang bagong sasakyan ngayong taon ng brand na siguradong magugustuhan ng marami. Ang modelong ito ay mas advanced at mas maraming features kumpara sa ibang mga modelo ng brand. Na isa rin sa mga inaasahang magi-stand out na modelo ngayon ng Mitsubishi na panlaban sa mga modernong Chinese brand ngayong taon ay itong bagong Mitsubishi Destinator 2026 model. Ay talaga naman mapapabilib ka ng modelong ito. Ang disenyo kasi nito ay sadyang inilihis sa karaniwang style ng buong lineup ng Mitsubishi na nagbigay dito ng kakaibang karakter at presensya sa kalsada. Dinadala nito ang makabagong front and dynamic shield design na may signature Mitsubishi look pa rin naman. Kamukha ito ng bagong modelo ng brand na nasa Pilipinas na Mitsubishi X-Force. Mas pinalaki nga lang ang buong kaha nito. Kaya kung nagagandahan ka sa design ng Mitsubishi X-Force, ngunit nalilitan ka sa interior capacity nito, much better na itong Mitsubishi Destinator 2026 ang isa siguro sa magpapasatisfied sa'yo. Dahil hindi lang yun mga kaibigan, bagamat kahawig ito ng Mitsubishi X-Force ay mas advanced pa rin naman ito sa mga nilalaman. Kagaya ng safety and security, interior tech features, comfortability, connectivity at marami pang iba. Itong Destinator ay meron ding T-shaped LED headlights, LED daytime running lights na nagbibigay dito ng mas futuristic na itsura. May pagkaragid din itong Mitsubishi Destinator kung titingnan kasi may mga skid plate ang front end bumper at rear end bumper nito na hindi lang nagsisilbing design kundi protection na rin para sa mga putik at maliliit na bato na hindi direktang pupunta sa engine components o under chassis nito. Malakas din ang stance nitong bagong modelo at may mataas na ground clearance. Yung harap ay nakalapat sa mas mataas na ground clearance na 214 to 244 mm na kung saan pinipilit ng SUV na ito na maging confident sa daan ang mga magmamaneho kahit sa malulubak na kondisyon dahil siguradong hindi basta-bastang tatama ang mga bato sa front bumper nito. Nilagyan rin itong gulong ng malalaking sukat ng alloy wheels
na 18-inch at mga gulong na 225 by 55. At ang maganda pa sa Mitsubishi Destinator, talagang dekalidad at quality assured ang mga suspensions chassis na ginamit sa buong body nito na magbibigay dito ng mas matibay, pang matagalang gamit, ride comfort at durability. Sapagkat ang chassis frame nito o yung underpinnings ay ibinase sa B-segment SUV platform ng Mitsubishi katulad ng sa Mitsubishi X-Force, pero mas mahaba ito na may 3 rows seating configuration. Ang materialis na to ay isang high-strength steel na magaang, hindi kinakalawang at mas flexible. Nagbibigay dito ng mas mataas na rigidity body structure na nakadisenyo rin para sa safety ng buong cabin. Matibay kasi ang occupant cell nito para mabawasan ang deformation sa mga crash o pagkabangga. Ibig sabihin kung mababangga man ito ay hindi lubusan na maaapektuhan ang lahat ng mga pasahero nito sa loob dahil hindi siya basta-bastang nadideform. Kaya naman kung susumamuhin mga kaibigan ay mas safe ito kumpara sa mga ordinaryong steel o bakal na ginamit sa chassis ng ibang mga sasakyan. Tapos ang maganda pa rito ay mas marami itong airbag sa loob. Meron sa driver, front passenger at mga pasahero sa likuran na nagbibigay rin ng pangkaragdagang proteksyon sa mga crash o pagkabangga ng sasakyan. Itong 2026 Destinator ay may bago ring interior design features na mas maganda rin kung ihahambing sa ilang mga modelo ng brand, na kung saan ang 7-seater 3-row layouts nito ay komportable talaga para sa 7 pasahero. May maganda kasing itong space sa bawat hanay, especially sa 3rd row seats. Hindi ito katulad ng Mitsubishi Expander na medyo masikip na sa 3rd row dahil ito ay may mas mataas na hip point at may sapat na space para sa mga tuhod ng mga uupo dito. Ang mga ginamit na covers sa mga upuan nito ay soft premium materials at mataas ang quality ng upholstery, kaya hindi rin basta-bastang napupunit, hindi mainit sa balat at mas komportable. Ang Destinator ay nilagyan ng 12.3-inch SmartLink display audio system para sa infotainment system nito na may mga kasamang wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay, Android Auto, smartphone connectivity at may Bluetooth pang kasama. Samantalang ang driver seats ay na-enjoy ang mas malaking 8-inch digital driver instrument cluster display na talaga namang puno ng maraming informasyon. Dito rin kasi lumalabas ang mga driving mode notification kung sakaling mag-iiba ka ng driving mode function. Ang ambient lighting system naman na nakakalat sa buong paligid nitong sasakyan ay nagbibigay naman dito ng pangkaragdagang comfort at relax na pakiramdam. May 64 color ambient LED lighting ito sa dashboard at sa door trims. Pwede mong i-customize, depende pa rin sa iyong magugustuhan. Isa sa mga nagpaganda sa interior cabin nitong Destinator ay ang pagkakaroon ng sunroof. Meron din itong rear air vents sa 3rd row at bawat hanay nito ay may Type A and Type C USB port na saksakan na charging port para sa mga gadget. Ang 2nd row seat nito ay may mga tray, hindi lamang glow box, console pocket at may mga bottle and cup holder na rin kasama. Ang sound system nitong Destinator ay gumagamit pa rin ng Yamaha Premium Dynamic Sound System na may 8 speaker. May iba't ibang mood ng sound para sa driver o para sa buong cabin. At ayon na rin sa ilang mga spec sites, itong Mitsubishi Destinator ay may extra storage space capacity na umaabot ng 500 to 600 liters kapag nakababa ang 3rd row seats, at kaya nitong magdala ng bigat na mahigit sa 500 kg. At ang maganda pa rito sa Mitsubishi Destinator mga kaibigan ay meron na rin itong features na hands-free power tailgate. Gaya ng Mitsubishi Montero Sport ay kusang nagtataas ang rear door nito o yung tailgate kapag tinapat mo ang paa mo sa bandang puwet o sa tambutso nito na nagpapadali sa paglalagay ng mga gamit. Yun nga lang, medyo makukulangan din talaga siguro ang iba pagdating naman sa engine details nito. Kasi itong bagong Mitsubishi Destinator ay gumagamit lamang ng engine capacity o engine displacement na umaabot ng 1,499 cubic centimeter o 1.5 liter. Katumbas ito ng mga makina ng Mitsubishi Expander, Mitsubishi X-Force model na may bore and stroke na 75.0mm by 84.8mm at compression ratio na 11.0:1. Pero meron itong bagong engine code na 4B40 at naka-MIBEC turbocharged with intercooler na rin, na kahit papano'y nabibigay na rin ng pangkaragdagang
sobrang lakas ng performance lalo na sa mga hatakan o yung sa matatarik na kalsada nang hindi kumukonsumo ng malakas sa fuel. Kaya naman ang resulta ay mas malakas na power output din ang nagagawa nito na umaabot ng 160 horsepower at 5,000 RPM at maximum torque na 250 Nm sa kada 2,000 to 4,000 RPM. Wala pang official na top speed na nagawa itong Mitsubishi Destinator, pero tinatayang mas malakas daw ito kumpara sa Expander at halos papantay na sa Mitsubishi Montero. Gumagamit itong Mitsubishi Destinator ng direct injection plus multi-point injection o DI plus MPI na nakatutulong din para mas mapatipid ang konsumo sa gasoline. Yes, gasoline type pa itong modelo. Pero bagamat ganon ay napakatipid naman ito kumonsumo. May fuel tank capacity ito na 45 liters na siguradong malayo-layo ang mararating dahil kaya nitong kumonsumo sa city driving ng 18 km per liter at pagdating sa highway ay umaabot ng 21 hanggang sa 23 km per liter. Well, talaga namang hindi lang maganda sa exterior design, interior technology, specs and features, maging sa performance at engine. Bagamat ang capacity nito ay hindi kasing laki ng ilang mga SUV, pero masasabi mong practical to para sa marami, lalo na yung mas gusto, yung mas matipid sa fuel. Hindi na rin naman nakapagtataka kung bakit ginawa pa itong gasoline engine ng Mitsubishi. Kasi daw, baka pagdating ng panahon, lahat ng mga diesel engine ay ma-phase out na rin dito sa Pilipinas. Kaya isa ito sa magiging magandang hakbang ng Mitsubishi brand para sa kanilang bagong innovation na kung saan hindi lamang pinaganda nito ang emission standard nitong modelo, kundi mas pinaganda rin ang fuel economy ng isang makabagong gasoline engine. At syempre ang pinakamaganda pa sa modelong ito ay nilagyan ito ng Mitsubishi Safety Sensing Diamond Sense o Advanced Driver Assistance System na ADAS. May haba ito na 4.68 meters at lapad na 1.84 meters. Ang taas naman nito ay nasa 1.78 meters at may wheelbase size na 2.81 meters. Habang ang ground clearance nitong modelo ay napakataas mga kaibigan, bagay na bagay sa matutubig o mga bahaing lugar sa Pilipinas dahil umabot ito mula 214mm hanggang 244mm at mayroon lamang itong turnaround radius na 5.4 meter kaya hindi ka mahihirapang magmaniobra o mag-U-turn kahit sa masisikip na kalsada. Automatic power adjustable ang side mirror at may turn signal light din kasama na additional sa visual sign at visibility. Ilagyan na rin ito ng makabagong features na rain sensing wipers. Ang rain sensing wipers mga kaibigan sa mga hindi nakakaalam ay isang automatic na windshield wiper system na kusang nagsoswipe ang mga wiper nito kapag nagkaroon ng tubig o natalsikan ng tubig ang windscreen nito kahit hindi mo na pindutin ang wiper switch button. Isa pa sa automatic features nitong modelo na talagang in-upgrade ng Japanese brand ay ang pagkakaroon nito ng automatic on and off na LED headlights na kung saan ang mga ilaw nito sa harapan ay kusa rin nagbubukas at namamatay depende sa liwanag ng kapaligiran o sa dilim ng kondisyon ng lugar. Kung sakaling mapapasok ka sa isang tunnel na napakadilim, automatic na lang liliwanag ang headlights nito kahit hindi mo pindutin. Nilagyan na rin ito ng upgraded na aircon system na naka-dual zone automatic climate control na. At ang nagbibigay buhay sa loob nito ay ang 12.3-inch touchscreen SmartLink display audio system na may kasama pang wireless connectivity features na Apple CarPlay at Android Auto. Meron din itong wireless charging pad sa harap. Power adjustable din ang driver seats nito para papindot-pindot na lang din ang driver kung sakaling i-adjust ang upuan. Well, speaking sa driver side, nilagyan rin ng 8-inch digital instrument cluster tong bagong Mitsubishi Destinator para sa mas malawak na information at mga notification tungkol sa sasakyan. Nakakilis entry na rin itong SUV na kung saan kahit pakalimutan mong ilak, kusa na rin itong maglalak. May mga bagong safety and security features na rin ito na mas in-upgrade pa kumpara sa ilang mga modelo ng brand. Meron itong tinatawag na Mitsubishi Diamond Sense o Safety Sensing na ADAS suit na sinasabing kumpleto na mga kaibigan sa mga advanced na safety features. Gaya ng pagkakaroon nito ng forward collision mitigation, may adaptive cruise control system na rin itong modelo at kasama pa ang lane departure warning. May blind spot warning na rin at lane change assistance para sa maayos na pagmamaneho ay iwasan ang makasagi o makabangga at mas mapanatili ang kaligtasan. Sinamahan pa ito ng rear cross traffic alert na safety features
na para naman sa pagpapaatras. Meron din itong automatic high beam at bagong safety sense suit na leading vehicle departure alert, 360-degree camera, emergency stop signal at isang automatic emergency call after crash. Ang mga bagong features na ito ay siguradong magpapasabik pa sayo sa paglabas ng modelong ito. Kasi dito pa lamang nilalagay ng brand, mga kaibigan, ang mga makabago at advanced na safety features. At syempre, bukod sa mga bagong features na yan, meron pa rin naman itong mga standard na safety features gaya ng dual front airbags at may pangkaragdagang 4 pa na airbags sa likuran. Sinamahan na rin ito ng anti-lock braking system at electronic brake force distribution. May brake assist na rin ito at pangkaragdagang suporta sa maayos na pagpipreno. Nilagyan rin itong bagong Mitsubishi Destinator ng Hill Start Assist, Vehicle Stability Control System at Traction Control na kung saan ay mapapakinabangan mo naman sa mga biglang off-road o biglang likong mga kalsada. Marami rin itong mga parking sensor sa front and rear. May kasama pang reverse camera, multi-view camera system para makita ang buong paligid at likuran ng sasakyan kung sakaling nagpapaatras ka, lalo na sa masisikip na parkingan. Well, gaano naman katibay itong bagong Destinator? Gumagamit ito ng unibody chassis na monocoque, isang integrated one-piece shell para sa rigidity at lightness, kung saan nagbibigay ito ng mas magaang sa timbang pero napakatibay na platform. At magamit din itong bagong Destinator ng makabagong Mitsubishi RISE na tinatawag o Reinforced Impact Safety Evolution, isang makabagong safety cell na nagbibigay ng mataas na torsional at bending rigidity na may high tension steel reinforcement sa door at side pillars at roof rails na rin. Nagbabawas ito ng deformation sa crash habang pinoprotektahan ang mga occupants sa interior nito. Well, pagdating sa mga suspensions, ito'y gumagamit sa front ng MacPherson strut setup na suspension at rear suspension naman na torsion beam axle configuration. Kaya kung balak mo itong lagyan ng mga all-terrain tires aftermarket, ay bagay na bagay din talaga dito kasi pwede itong isabak sa mga off-road condition. Bibigay kasi ang magagandang suspensions nito ng magandang riding comfort at stability, lalo na sa mas malulubak na kalsada. At ang braking system naman ito ay gumagamit ng parehong ventilated disc brakes sa front and rear para sa reliable stopping performance. Tumitimbang itong bagong Destinator ng 1,495 kg na inaalalayan ng solid chassis at suspension tuning para sa kalidad ng ride at fuel efficiency nito. Itong bagong Mitsubishi Destinator 2025 ay isang malakas na kakumpetensya ng ilang mga brand panigurado sa segment ng 7-seater SUV sa Pilipinas. Ito'y dahil sa matibay na combination ng maluwag at versatile na cabin space, makabagong technology, mga comprehensive safety suit at fuel-efficient turbo engine at kasama na ang Mitsubishi brand trust sa Pilipinas. Official lang ibinibenta ito sa bansang Indonesia na nag-range sa estimated price nila doon na 385 million Indonesian rupee na on direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ng 1.6 million hanggang sa 1.8 million o mas mataas pa depende sa variant at features. At ayon sa report, may mga nakatakdang rollout sa Asian markets kabilang ang Vietnam at Pilipinas pagkatapos ng Indonesian launch, kahit walang exact local date pa na lumalabas.